Update po tayo sa seguridad sa Kongreso matapos ang paglilipat kay OVP Chief of Staff Zulaika Lopez sa VMMC at iba pang issue. Kausapin natin si House of Representatives Secretary General Reginald Velasco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Apo, kumusta po ang seguridad ngayon dyan po sa House of Representatives? Well, okay naman. Wala pa kasi si Vice President dito. We're waiting for her. We were advised kasi na pupunta siya at attend dito sa Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya pa-secure naman itong Kongreso sa loob at sa labas sa tulong ng PNP. Opo. Yun po bang security blanket nyo extended hanggang sa VMMC kung saan naroon po ngayon si Lopez na nasa kustodiyan ng House of Representatives? Hindi po, nakakompine pa siya sa Veterans Memorial Hospital up to now. So wala pong seguridad doon they're ang House of Reps. Iba pong nagbabantay sa kanya doon. Pareho pong PNP, meron ng bantay din galing dito sa House of Representatives. Wala po tayong impormasyon kung hanggang kailan siya mananatili roon? Wala po kami, pero nakatanggap po ng sulat si Chairman Joshua na hindi daw makakarating ngayon sa hearing si Attorney Lopez. Okay. Dahil nga doon sa prognosis ng taga-Veterans Hospital na she is suffering from acute stress disorder. Opo. So kung opisyal hindi na makakarating itong si Lopez, nabanggit nyo nga kanina, may impormasyon kayong paparating si Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara. Meron po bang oras kung kailan siya inaasahang darating? Wala po Wala pong sinabing oras. Basta ang in-advise lang sa amin ay darating siya sa atin sa meeting, sa hearing ng committee. Opo. Kinoordinate po ba yung inaasahang pagdating niya dyan sa Kamara sa inyo pong opisina? Of course, nakahanda po. Okay. Kasi this will not be the first time na pupunta siya rito sa isang hearing, no? Maraming beses na po siya pumunta rito. Oo nga po. Oho. Ano po ba yung protocol kapag nagpunta siya dyan? Of course, meron siyang PSG na kasama. Paano ba yung protocol? May kasama ho siya security, yung contingent niya. Tapos po, uupo siya rito. Tapos kailangan mag-oath siya, mag-take ng oath. Lahat po na resource persons dito nagte-take ng oath. Pero yun nga po ang naging issue nung nakarang yung unang pagdinig na inatinan, hindi po siya nag-take ng oath. Ano mangyayari kapag hindi ho siya nag-take ng oath? That's a basic requirement po sa mga committee hearing. Lahat ng resource person nagtitake ng oath bago po sila magsalita. Opo. Well, in any case, meron ho kayong coordination with PSG kung ano man ang magiging action ng House of Representatives, yung Quad Committee, kung ano yung magiging action nila kay Vice President Sara Duterte. Opo, naka-ready naman po. Naka-ready. Paano ho kang sabihin ng Quad Committee na siya isa-cite in contempt at siya ilalagay din dyan sa detention facility ng House of Representatives? Wala naman kung sinasite na contempt na gano'n. Pero kung sakali lang ho, nakahanda ho ba kayo na isang Vice President, sitting Vice President, ay madidetine dyan po sa House of Reps? Hindi po gagawin. Okay. Kung hindi po gagawin, pero handa po kayo kung sakasakali man. Okay. Sige po. Nakausap niyo po ba? Come again? Maraming salamat po. Nabanggit niyo po parating na po siya? Tama ho ba? Okay. Sige po. Okay. May nabanggit po si Secretary General Reginald Velasco na may parating na. Kaya siya yung nagpaalam na sa ating panayam. Maraming salamat po, Secretary General Reginald Velasco.